papuri ng Diyos sa oras na ito at tayo may magbabahagi sa ating channel ng Salita ng Diyos. So, ang Salita ng Diyos na aking ibabahagi sa inyo dito sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9 to 11. Sabi dito, "But as it is written, I have not seen or heard, neither have entered into the heart of man the things that which God hath prepared for them that love him. But God hath revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit searcheth all things, yea, the things of God. For what man knoweth the things of man, save the Spirit of man which is in him? Even so the things of God knoweth no one but by the Spirit of God." So dito, may katanungan. Meron na ba tayong spiritual breakthrough sa Diyos? Ang breakthrough ay pagtatagumpay ng isang tao na malaman ang salita ng Diyos, malaman ang plano at layunin ng Diyos, malaman ang direksyon ng buhay ng isang tao sa kanyang buhay spiritual. Sabi dito, yung mga mata natin, meron na bang nakita? Yung ating tenga, meron na ba tayong narinig? At ang ating puso ay tumanggap na ba ng mga bagay na mula sa Diyos? So, ibig sabihin dito is, nagkaroon na ba tayo ng spiritual experience na maging bukas yung ating spiritual na mata patungkol sa mga bagay ng Diyos? Sabagat sabi ito, ayon sa nasusulat, hindi nakita ng mata ni narinig ng tenga, ni hindi pumasok sa puso ng tao mga bagay ni ininda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. At ang Diyos ay pinahayag sa atin sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay sumisiyasat, oo, maging sa malalim ng mga bagay ng Diyos. Sapagkat sino nakakaalam sa mga bagay ng tao, kundi ang Espiritu ng tao na sumasa Kanya, gayon din naman ang mga bagay ng Diyos ay hindi nalalaman ng tao maliban ang Espiritu ng Diyos. Mayroon na ba tayong experience sa breakthrough? Naging bukas na ba ang ating puso at isipan patungkol sa kaharian ng Diyos? Patungkol sa kaharian ng langit? Naging bukas na ba sa ating puso at isipan ang tungkol sa buhay na walang hanggan? Naging bukas na ba sa ating puso at isipan ang tungkol sa walang hanggang kapahamakan? So, kung hindi pa, ito ang panahon para magkaroon tayo ng spiritual breakthrough. Ang Diyos ay naghihintay ng ating pagpapasya. Naghihintay siya ng pagkakataon na ating ipagkaloob para siya makakilos at makagawa sa ating buhay. Sapagkat nilikha niya tayo ng mayroon tayong sariling pagpapasya. Nalikha niya si Adan sa Eva. Nagbigay ang Diyos ng kautusan. At nagbigay din ang Diyos ng sariling pagpapasya ng tao. Ang kautusan na binigyan ng Diyos ay huwag kayong kumain sa bunga ng puno na nasa gitna ng halamanan sa pagkilala ng mabuti at masama. Sapagkat sa oras na kumain kayo na niyaon, sabi ng Diyos, ay tiyak na kayo mamamatay. Pero dahil may sariling pagpapasya ang tao, ay sinunod nilang kanilang sariling pagpapasya. Kaya nga naman, sa panahon natin ng nahayag ang anak ng Diyos para sa sangkatauhan, para iligtas ang tao
sa tiyak na kapamakan, pagpapasya ito ng tao. Kung gusto niyang maligtas, kung gusto niyang magkaroon ng buhay na walang hanggan, kung gusto niyang makapasok sa karya ng Diyos, kung gusto niyang makita ang karya ng langit, at gusto niyang magkaroon ng buhay na walang hanggan, diyan na kailangang maging bukas ang ating spiritual na mata, maging bukas ang ating spiritual na tainga, at maging handa ang ating spiritual na mga puso, at hilingin natin sa Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, ang sino mang lumapit sa akin, kailanman hindi ko itataboy. Ibig sabihin, naghihintay ang Diyos sa ating paglapit sa Kanya. Naghihintay ang Diyos na bigyan natin siya ng pansin. Kaya sabi sa Revelation chapter 3, nang sabi, narito ako'y nakatayo sa pintuan at nanunuktok. Sino mang magbubukas, ako'y papasok at hapong kasalon niya. So, ibig sabihin, ang mga ngaral ay tama lang na nagpapaanyaya, nagpapaalam. Ngunit ang pagpapasya ay nasa tao, nasa iyo, kaibigan. Kung nais mo maging bukas ang iyong espiritu ng mga mata na makita mo ang plano't layunin ng Diyos yung buhay, kung nais mo marinig ang tinig ng Diyos, nais mo magkaroon ng kapayapaan sa iyong puso at malaman upang magkaroon ng pag-ibig sa Diyos, sapagkat ganyan lang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan. So ang pag-ibig na yon ay kung tanggapin natin ay magkakaroon tayo ng puso, damdamin na mula sa Diyos, at ito ang ating magiging breakthrough sa buhay na ito. Kailangan nating makita ang ating mata. Ang ating mata ay dalawang klase. Itong natural eye na nakikita natin ang mga bagay-bagay ng mundong ito. Ngunit bukod dito ay meron tayong spiritual eye, na tanging espiritu ng Diyos ang makapagpapahayag sa ating espiritu ng mata upang ating makita ang mga bagay nito ng Diyos na nais niya ating malaman. At ang ating tainga din ay dalawang klase. At maliban, sabihin natin, "O Panginoon, pagpakitaan ko mo ako ng mga bagay na galing sa iyo." Sa ating spiritual na mata, magkakaroon tayo ng vision. At ako ay nagpapasalamat sa Diyos na ang vision ay pinakita sa akin noong 1988 ay si Jesus Christ. At ako nagpapasalamat sa vision na yun. Sabihin, nagkaroon ng pagkabukas yung aking spiritual eye, at ang sabi lang sa akin habang pinagmamasdan ko siya, ang sabi niya sa akin is, kumapit ka, baka ka mahulog. So naroon yung assurance, naroon yung pagbabala niya na kapag ka bumitaw ang tao, pag bumitaw ako sa salita ng Diyos, kabama ka na naghihintay. Ngunit sa sinabi ng yun, makikita din natin yung kanyang concern, yung kanyang pagmamahal na ayaw niya ng tao ay mapahamak, sapagkat yung time na yun ay mauwi sana sa bangungot. Yung vision na yun, yung panaginip na yun, na binuksan ng Diyos ang espiritu ng mata na nagpakita si Jesus. Paano ko nalaman si Jesus? Dahil sa Revelation, yung kahaling tulad ng tungkod ng isang pastor ng tupa, yung naka-question mark yung dulo at mahaba, at yun ang nakita, ngunit ang kanyang mukha ay napakaliwalas, napakaliwanag, hindi may salarawan yung kanyang mukha sa kalulatian ng Diyos. Pero yung kanyang buhok, yung dayog ng hangin ay napaganamasdan, maging kanyang kasuotan mula balikat, mahabang manggas hanggang sa sakong. At yan sinabi niya is, kumapit ka at baka kang mahulog. Concern ng Diyos. Ang tao ay nahulog sa kasalanan. At ang tao ay patuloy na mahuhulog sa kasalanan kung hindi dadating
si Jesus Christ sa buhay ng taong ito. Kaya nga kung hindi dadating, hindi mo malaman na mayroong anak ng Diyos ng pakahayag sa katauhan, si Jesus Christ. Jesus Christ is the true God. He is the Son of the living God. The Father, He is the true God. The Father, He is the living God. The Father is the eternal King. So, ang lahat ng nasa Ama ibinigay sa ating Panginoon Jesus. So, if the Father is the true God, Jesus also is the true God because He is the Son of the living God. So, ito yung layunin ng Diyos na makita natin. Nais niya na maging bukas yung ating spiritual na mata. At hindi lang sa ating pagmamasid sa mga kanto-kanto ng mga simbahan. Nakita natin, halos kanto-kanto nagagandahan ng mga simbahan. Ngunit, bukas na ba ang ating spiritual na mga mata? Meron na ba tayong spiritual na pangunawa? Meron na ba tayong narinig buhat sa Diyos? Sapagkat ang Diyos ay buhay. At ang sabi ng salita ng Diyos, ang aking mga tupa, nakikinig sa aking tinig. At nakikilala nila ang aking tinig. So, ang tinig ng buhay ng Diyos ay inaasam ng bawat taong may uhaw at gutom sa mga bagay ng Diyos. Kaya naman, sa video natin na ito, nawa magkaroon tayo ng spiritual breakthrough na yung hindi pa narinig ng iyong tenga, hindi pa nakita ng iyong mata, hindi pumasok sa iyong puso, yung mga bagay ng Diyos. Siguro, kaibigan, sa ngayon, wala kang damdamin para sa Diyos. Siguro sa ngayon, kaibigan, wala kang interes makinig sa mga tinig, sa mga salita ng Diyos. Siguro, sa ngayon, kaibigan, wala kang interes mamuklat ng Bible, pero once na binigyan ka ng Diyos ng breakthrough, lagi kang magmamasid sa salita ng Diyos. At sa pagmamasid mo sa salita ng Diyos, makikita mo ang kanyang plan at tayunin, malalaman mo ang kanyang kalooban. Kaya nga, sa oras nito, sa video ito, kaibigan, ikaw ay napagpala. Ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe. At ang yung pag-subscribe ay napakalaking bagay para tayo ay lumago sa ating channel, Liberty in Christ. Nawa, sa mixing pagbabahagi na ito ay meron tayong nakuha ng mga salita ng Diyos. Huwag tayo pagpalain, maging bukas ang ating spiritual na matatay nga, maging ating puso ay magkaroon ng damdamin at pagmamahal sa Diyos. Sa Diyos ang papuri. Salamat sa pag-subscribe. Sa Diyos ang kalulatian, pagkakila, ngayon at pagkailanman sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.